Kasama pa rin po natin ang Executive Director ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2, si Dr. Carol Markey. Magandang umaga po and welcome back to the show, Doc. Magandang umaga, Sir Ted, DJ Chacha, tsaka sa lahat ng nakikinig. Thank you for having me again. Thank you also po sa pagsama muli dito sa ating programa. Sir, simulan natin yung ating talakayan dito po sa pagsisimula na. Nag-start na yung classes sa ilang public schools o sa lahat ng public schools at ngayon din pong Yes. taon ng implementation sa 841 schools nitong bagong curriculum sa senior high school kung saan 5 na lang yung subjects. Nagkaroon na po ba ng assessment ang grupo ninyo dito sa ilang linggo na pasok ng mga estudyante? Yes. Kamusta po? Wala pa kasi ongoing pa naman yung pilot 'no, and usually sa start ng school year medyo nag-a-adjust pa lahat. So, hinahayaan muna naming mag-settle down yung mga schools in terms of the new pilot. Pero ongoing yung deliberations namin tungkol sa senior high school at yung pag-aaral. Ano ba talaga yung magandang mangyari dito? Kasi pilot pa lang 'to, ibig sabihin sinusubukan talaga natin gaano ka-epektibo, tapos ano pa yung puwedeng gawin para mapagbuti. So, ito yung tinututukan namin ngayon. Oo. Pero Doc Carol, bago nagsimula itong implementation na magiging 5 na lang yung subject sa senior high school, nagkaroon panigurado ng konsultasyon din sa inyo kung ito ba talaga'y mas magiging epektibo for our students, ano? Base sa mga naunang pag-aaral na, anong ipinapakita nito? Bakit kinakailangan bawasan ng subjects yung senior high school? Alam niyo, the last few days, we've been listening to all the different studies conducted on K-12 and senior high school. At yung decision ng DepEd na ilimit yung number ng core curriculum to just 5 courses, parang akma siya sa mga problemang naipresenta. Kasi nga ang sinasabi, sa pag-aaral ng lahat ng curriculum natin sa senior high school in ASEAN, over-congested po talaga yung ating curriculum for senior high. Ito yung base sa study ng UP Act-RC. Tapos may study din na ginawa po yung Lasal, talagang overworked yung ating mga estudyante pagdating sa senior high school. Yung oras na nilalaan nila sa klase araw-araw, higit na mahaba kumpara sa ibang bansa. Kaya maganda yung direksyon na to, may focus, nasimplihan yung ating core curriculum, nasimplihan yung tracks and strands na academic and TVET na lang. So nasa tamang direksyon po naman yung mga reformang ginagawa ngayon sa pilot. Oo, nabanggit niyo po yung tungkol sa overwork yung mga estudyante. Kasama din po ba sa Yes. pag-aaral o sa naging nasama din po ba sa naging usapan yung pagiging overwork naman ng mga teachers natin? Definitely. Yung teachers natin kahit hindi pag-aralan, alam na natin na yun talaga yung problema Yes, din. oo. Kailangan talaga nating solusyonan yun. And I think in the past year, nakita naman natin naglaan na ng administrative officers, project development officers sa ground. So yun yung inaaral namin. Actually, we work with ID Insight para siguruhin nakatutulong ba o naiibsan ba ang hirap ng mga teachers sa ground bunga ng mga ano na to, ng mga developments na ito na may karagdagang personnel. So yung feedback sa ground, konti, nakakatulong na. Yung principal talagang natutulungan ng mga admin officers, pero yung teachers marami pa rin ng konting trabaho. So, kailangan pang pag-isipan. So, recently si Sec Sunny Angara of DepEd, binawasan lahat ng forms na kailangang i-fill out ng mga teacher kasi napakarami pala nito. So, yun po makakatulong, pero kailangan pa dati ng iba pang solusyon para mabawasan talaga at makapag-focus yung teachers natin sa pagtuturo. Oo, this year naalala ko nung huling ugnayan natin, napag-usapan po natin yung tungkol sa sinasabi ng ilang teachers na napipilitan silang ipasa ang isang estudyante kahit hindi pa dapat sa susunod na grado kasi parang bumabalik sa kanila pag mayroong bagsak na estudyante. This year, pinatutupad na po ba na wala nang ganoong sistema? Paano po? I think kinlaro ng DepEd na walang gano'ng sistema at hindi dapat gawin ito. Ongoing Mhm. din ang pag-review ng DepEd ng grading system nila. Kasi 'di ba may grading system tayo. So do'n po nangyayari kahit hindi ka naman talaga pasado, pumapasa ka ng konti. So pag pinag-aaralan po ng DepEd paano siguruhing appropriate or consistent sa talagang kakayahan ng estudyante yung grade niya. Actually, nagpunta po kami sa ibang elementary at high schools tapos nakausap namin yung mga magulang ng mga estudyante. Sabi ng mga magulang mismo, "Sir, bakit gano'n? Kita ko naman yung anak ko hindi talaga makapagbasa. Bakit ang taas ng grade niya?" So sana daw ayusin do'n. Kahit yung mga magulang sinasabi gusto nilang maayos ito para alam na talaga nila nasaan ang anak ko, anong puwedeng gawin, anong kailangan. So mag-aantay po kami ng update galing sa EDCOM 2 tungkol Yes. dito sa pilot Well, actually sa implementation ng DepEd. core So si DepEd po yung subjects. kausap namin, nakikipagtulungan po kami sa DepEd para siguruhin na ayusin po itong sistemang ito. Oo, oo. Puntahan po natin itong Mm. mga napag-usapan last hearing, ano. Yes. Nakalagay dito, Dr. Yi, 10 taon na po mula nung lumipas nung maipasa itong Republic Act 10687 or the UniFast Act
last Mm. 2015 po yan, na sana ang layunin, pag-iisahin at pasisimplehin yung mga programa or tulong pinansyal para po sa mga estudyante natin. Pero lumabas sa pag-aaral ng EDCOM 2 na yung pangunahing mandato ng batas na ito hindi po nangyayari. Can you explain further po, Doc? Oo, medyo nakalulungkot nga po yung nakita namin ng mga resulta kasi po nasa charter ng EDCOM na dapat sa trabaho po namin ayusin namin lahat ng organisasyon sa edukasyon at aralin kung natutupad nila yung kanilang mga tungkulin. Nung inaral po namin yung UNIFAS, 10 years na, nakita po namin napakarami niyang trabaho hindi nagagawa. Kasi kung babalikan niyo yung 2015, ang pag-uusap dati, marami po kasing scholarships ang gobyerno. May scholarships sa Department of Agriculture, sa DOST, Mm. lahat ng agencies halos may Mm. mga scholarships. The Mm. idea was, yung UNIFAST, ira-rationalize niya, bubusisiin niya lahat ng existing scholarships, aaralin niya ano yung pinakamaayos na paraan para ibigay natin yung tulong na to sa mga kabataan in a way na talagang natutulungan sila makapagtapos, na gumaganda talaga ang kakayanan nila sa pagka-graduate at saka pagkakuha ng trabaho. So marami siyang responsibilidad katulad ng pagkagawa ng tracer studies, labor market information, tapos dapat aralin niya ano na bang nangyari sa graduates pagkatapos, hindi pa po nagagawa yon. Ikalawa, dapat ding magtayo tayo ng National Student Loan Program kasi marami pong kabataan at mga pamilya hirap talaga sa pagbabayad kasi po marami din tayong nasa private. Actually, kalahati ng ating enrollment sa higher education nasa private. Pero sa 10 taon po na ito, wala pa rin tayong National Student Loan Program. Actually, nakalagay pa nga sa batas na makikipagtrabaho ang UNIFAST kasama ng SSS at GSIS para deductions na lang later on pagka nagtatrabaho na yung graduate na umutang ng pera mula sa gobyerno para Mm. yung pinag-aral niya ng college, mababawas na lang sa sweldo niya pag nakapagtrabaho na siya. Pero wala pa rin po yung sistemang ganito. So nakalulungkot kasi maganda sana tong mga inisyatibo na makatutulong sa mga kabataan na makapag-pursue at makapagtapos ng kolehiyo, pero hinahanap pa po natin kung nasaan ang mga ito. Oo, so yung UniFast is under CHED, tama po, Doc? Yes, yes, Oo. oo, So, opo. paano? Under Anong check. recommendation nyo dito? Instead of UniFast, may kailangan Opo, baguhin hindi sa batas, ang gagawin, National Student Loan na lang? Papaano po yun? Hindi Kasi po, hindi po. Yung papaano National po? Student Loan kasi, DJ Chacha, kasama siya sa responsibility Ng ng UniFast. UNIFAST. Mm. UNIFAST, kahit isa yan sa mga kailangan niyang gawin, kasama na nung mga tracer studies, Oo. kasama nung talent-based scholarship, na 'pag ikaw talagang napakatalino, dapat may scholarship ka galing sa Mm. gobyerno. Pero wala po itong mga Hindi programang ito nangyayari. ngayon. So opo, so hindi naman kailangan baguhin ang batas, kailangan lang siguruhin na tutukan yung implementation. Kasi nakita natin na sa 10 taon na yan, medyo hindi natutukan lahat ng mga ibang responsibilidad niya. Napunta karamihan ng atensyon niya sa RA 10931 or yung Universal Access to Quality Yung free Tertiary Education. tuition. Kasi nag-pay Oo. tayo ng tuition sa SUCS and LUCs. So medyo naubos po yung ano nila, karamihan ng oras nila at tao, doon po napunta yung trabaho. Pero yung mismong mandato ng UNIFAST under RA 10687, hindi pa po nagagampanan. So sabi nga po namin sa UNIFAST at sa CHED, ano ba po yung problema? Kailangan ba natin ng dagdag na tao? Mm. Kailangan ba natin ihiwalay yung implementation ng 10931 para magawa po yung talagang mandato niya? Kasi Oo. mahalaga na magawa po lahat ito. Oo, nagbigay kayo ng timeline sa kanila, tama po ba? August 3, Well, 2025? yes, we asked them by August 3, they give us a timeline of when they will fulfill all of these mandates under the law. Kasi Mm. po, 10 taon na eh, isang dekada Yes. na rin talaga. So, Oo, so kailangan po talagang tutukan at gawan natin ng paraan. So, lahat ng tulong na kailangan nila, pagsisikapan po nating maitulong or humanap ng tulong para so magawa po ito. Doc, what's gonna happen kung hindi nila ma-fulfill yun pong timeline na binigay nyo sa kanila? Kasi sabi nyo nga, kung 10 taon na po to, pero parang hindi Mm. nagagampanan yung And mandato, ano po mangyayari? opo. Ito pa pagpapatuloy po natin yung hearing, papatawagin po sila sa Kongreso at sa Senado at talagang aalamin na natin ano yung kailangang magbago sa organisasyon, sa mga nandoon, etc. So pag-aaralan po natin anong tamang hakbang. Oo. So, si EDCOM 2 na ngayon ang parang oversight of body dito sa Opo. pagpapatupad nitong UniFast. Well, oversight body po kami in terms of Congress po kasi 'di ba? Ang Congress Yes, po may oo. oversight function din. Oo. So ang role po ng EDCOM talaga is to oversee the proper implementation ng mga batas at mga mandato na ibinigay sa mga ahensya. Kaya po yun yung ginagampanan natin. Pero nangako naman po si Chair Shirley na yung bagong chair po sa CHED na ngayon ay chair na rin ng UNIFAST Board na talagang tututukan niya ito at hindi niya hayaang lumagpas ang mga ng isa pang taon siguro na hindi pa nagagawa itong mga trabahong ito. Oo. Kasama din ng UNIFAST Board si Secretary Benitez ng TESDA at si Secretary Angara at pareho din silang nagsabing sisiguruhin nila na habang nandyan sila,
matatapos itong mga trabahong ito. Kasi lalo na si Secretary Angara, siya po yung author ng Unifast Law nung nasa Senado pa siya. Kaya nga sabi niya, sayang din talaga yung opportunities na hindi natin naibigay sa mga kabataan dahil dito. Kasi bukod doon sa free tuition, meron pa pala ditong under Unifast, yung mga loan programs for the Yeah. students na hindi na utilize. Aside from that, may isa pa pong lumutang na issue last hearing, no? Inaamin ng Yes Commission po. on Higher Education or CHED doon sa nangyaring pagdinig na wala daw po silang centralized data on the demand and thorough analysis doon sa mga Yeah. industry and government sectors. Kaya Yeah. mismatch yung mga nagtatapos ng kolehiyo sa mga industriya na gusto sana nilang pasukan. Pwede niyo po bang explain ito sa Yes. amin? Totoo po well, mahirap po talaga 'to at hindi lang to be honest, hindi lang naman po ito problema ng CHED. Karamihan po ng agencies ng gobyerno, hirap talaga pagdating po sa datos, lalo na 'pag data na galing pa sa industriya. So, talagang malaking issue 'to. Nakita po natin sa pag-aaral kasi nagagawa po kami ngayon ng workforce development study. Marami po tayong college graduates na nagtapos for example po ng teacher education, pero nagba-bank teller po sila, tumatanggap sila ng mga trabaho na dapat semi-skilled or low-skilled graduates yung gumagawa. So talagang sayang yung opportunity kasi binubuksan natin ang pintuan sa higher education, pero kung hindi niya natatanggap yung kaukulang sweldo or kinabukasan na nararapat sa kanya dahil sa pagka-graduate niya ng college, sayang po, sayang naman. So yun po yung sinusubukan naming trabahuhin kasama ng CHED. Paano natin sisiguruhin na yung mga programang ino-offer po natin, yun talaga yung kailangan at meron talagang oportunidad doon. For example, nakita po namin maraming region sa ating bansa, wala pong nag-o-offer ng SUKS na dental program at medical program. Yung vacancies po ng DOH, 3,000 plus sa mga plantilla positions for healthcare workers. Alam din po natin, sa maraming lugar sa ating bansa, hindi sapat ang doktor, hindi sapat ang nurse, hindi sapat ang mga dentista. So, pati pharmacist, kulang na kulang po. So, sana po, ang pinakikiusap namin sa CHED, magtulungan tayo para mapunan natin yung mga trabahong kailangan ng bayan at ng taong bayan. Kasi po, napakahalaga ng healthcare. At iisang example pa lang po yan. Marami pang iba at iniisa-isa namin lahat ng sektor ngayon. Kasi Oo. sayang naman, naglalaan tayo ng pondo sa higher education, yung graduates natin underemployed, pero marami tayong needs hindi mapunan. So dapat po pagtugmain natin to lahat. Oo, yung sinasabi po nila na datos na centralized labor market data, saan po ba yan dapat manggaling? Is it from DOLE? Is it from PSA? Paano Mm. po? Opo, alam niyo po nung 1993, nung natapos po yung unang EDCOM, pinlano niya na magkahiwalay si DepEd, CHED at TESDA, pero pinlano niya na merong Employment Planning Board kung saan nagtutulungan ang tatlong ahensya ng edukasyon kasama ng DOLE at ng NEDA para siguruhin na tumutugma sa pangangailangan natin. So siguro po yun yung i-review po natin. Existing ba yung mekanismo na 'to sa mga ahensya para mag-usap? Ang nakikita po nating problema, merong publications po ang DOLE kung saan anong kailangang trabaho or mga graduates, pero hindi po ganoon ka-granular. Ibig sabihin po, nakalagay ang demand sa Region 3 engineer. Pero kung ako estudyante sa Region 3, hindi ko alam nasa probinsya ko ba 'yan, nasa bayan ko Yes. ba 'yan, tsaka anong Oo. specialization sa engineering kasi napakaraming engineering programs at Mhm, fields. So mhm. yun po, kulang sa specificity, para makatulong talaga sa mga kabataan, sa mga magulang at sa mga paaralan na alamin ano talaga yung kailangan nilang i-offer. Yun po yung kailangan nating gawan ng bridge sa pagitan ng employment at economic agencies at ng ating mga education Oh, agencies. so parang moving forward, ang gusto pong gawin ng EDCOM 2 sa isang rehiyon, kung ano yung malaki ang demand ng trabaho sa mga eskwelahan, public man or private, makikipag-coordinate tayo para maipaalam Yes. sa mga estudyante na ito ang karamihan sa trabaho dito sa ating rehiyon. Pwedeng ganon? Yes, yes. Mm. Para po makailangan, the data should be specific enough to inform the decisions of universities na dapat ito yung offer nilang programa at dapat itong data na 'to pupunta sa senior high school students natin na nag-a-apply para sa college para alam nila saan ako pupunta. Kasi kung walang guidance na ito, talagang kung saan-saan tayo tutungo at nakikita natin, isa pa sa mga findings po namin sa study nung hearing, nung EDCOM 1 nung 1990s at saka ngayon, yung top 3 natin parehas lang po, business administration, teacher education, tsaka engineering. Hindi Oo. nagbago sa loob ng 30 taon. Pero iba din yung kailangan sa ground. So yun po yung kailangan nating ayusin ngayon. Oo. Oo, pero, Teacher, sige po. hindi matanong ko Mm. lang siya ano, masisingit lang ako diyan sa punto ni, Doctor Carol Markey. Sir, yang sinasabi niyo hindi naman siya mahirap intindihin sir, 'di ba?
Sorry Yes, sir. yung Opo, bagay na yan opo. hindi naman siya mahirap mong gawin, 'di ba? Opo, 'Di ba opo. yan kailangan pa ba ng paghihintay ng dekada for us to realize na dapat noon pa Opo. ginawa yan? So, Opo. sir, ang problema diyan leadership, 'di ba? Yung nanguna sa mga agencies na dapat I mean, with all due respect, right? Kasi before we can Yes po. address this learning crisis, I think we have first to address the leadership crisis in government. I mean, Yes. sorry po to ask Yes you this po. point blank Hindi, question. Sir, go okey ahead lang po. po, Opo, sir. opo. No, so sabi ko nga po, alam niyo po kung nakita niyo yung mga post namin, ang isang statement ni Dr. Licuana na dating chairperson ng CHED, ang tanong niya, is it the law or is it the people? Yung batas ba ang may kakulangan or yung Mm. mga taong nailagay sa mga responsibilidad na ito? So siguro po, I guess pareho po kayo ng observation. Alam niyo po, sa bagay, dalawang bagay po yan. Yung liderato at yung kakayanan na mag-coordinate o yung pagko-coordinate. Kasi nakita po natin, kasi coordination can happen voluntarily or through platforms that force them to. Ang nakita po natin, marami pong bagay, maraming ahensya, talagang walang coordination, hirap Mm. sila. At Mm. yun po yung dahilan kung bakit nag-propose tayo ng Cabinet Cluster for Education para Opo. siguruhin na talagang ano man ang mangyari, mapipilitan silang umupo, mag-usap at Mm. talagang may magsisiyasat at susubaybay sa ginagawa nila kasi hindi po pwedeng Opo. ipagpatuloy pa ito. As you said, Sir Ted, simple lang ito eh. Hindi naman to AI, hindi naman to genius. Hindi mo kailangan ng genius dito. Kailangan mo Opo, lang ng opo. diligence tsaka ng coordination po. Yes, sir. Sige nga. So, sabi nga, nandidiyan na yan. So, moving Opo. forward, sabi nga ni Chacha dito, ito na, Mm. yun pong pagtutok na sa bagay na ito. So, Yes. sa puntong yan, Yes. who's in charge now? Doctor? Well, sa kasalukuyan, gagawin po namin yan, sisiguruhin namin nangyayari yan. Tapos inaasahan Okay. po natin na yung Cabinet Cluster for Education na pinropose po ng EDCOM, Mhm. na sabi naman po ng Pangulo, suportado niya at hopefully Mm. lumabas na yung executive order soon. Yan Mhm. po na yung mag-make sure na sa executive branch talagang yung mga ahensya kasama na ng DOLE, DTI at DepDev Mhm. talagang kausap sa DepEd, CHED at TESDA. Kasi po, Okay. yan yung mahalaga para ma-institutionalize natin ang mga reformang ito at hindi na maulit itong mga nangyayari sa atin ngayon. Okay. In other words, kumbaga, itong binabanggit po ninyo na isang lupon natututok dito, Yes. dapat po Yes. meron na silang kumbaga checklist sa performance ng mga Yes. taong ito. Meron silang mga accomplishment na dapat magampanan sa takdang panahon. Kapag hindi, Yes. palit. Kapag hindi, alis. Yes. 'Di ba? At may Opo, nakatutok talaga dito, 'di dapat ho ba? alam ng Pangulo kung anong mga responsibilidad na hindi nagagawa or Mm. nagagampanan. Mm. Dapat regular ang pagmi-meeting at pagmo-monitor alin Opo. yung hindi natin nagagawang trabaho. Tapos Mm. pagdating po sa budget, nakikita na kung anong pinag-usapan, yun din ang binudgetan. Opo. Kasi po yun yung mga nakita natin ng mga kakulangan. Opo, salamat nga po at itong EDCOM na ito ay salamat at may EDCOM tayo at ito nga po ngayon ang Yes. ating kumbaga ito po ay to solve ito po mga Yes. problemang ito. Sige, so dagdag na Yes. katanungan Yun from po yung Chacha. mandato talaga namin. So Opo. we are grateful na nagagawa din po natin siguro yung mga nakalagay sa batas na dapat gampanan ng Mm. Oo. EDCOM. Doc Carol, hindi naman puro bad news yung nangyari last hearing Opo. kasi merong isang good news. Sinasabi po dito, Opo. present nyo rin, 96% ng grade 3 struggling readers o ito yung mga hirap magbasa, ang tawag nyo low emergent readers po ng mga bata. Yes. Nakita na umangat po yung kanilang literacy after nilang sumali dito sa 18-day summer literacy remediation program ng DepEd. Ano po ito? At anong dahilan? Bakit na mabilis yung kanilang pagkatuto sa pagbasa? Alam niyo po yung, ito kasi yung summer intervention 'no, kung sinusubaybayan niyo po ang trabaho ng EDCOM sa mga nakikinig, every summer binabantayan po namin ng DepEd anong ginagawa niya para tulungan yung mga batang maka-catch up. So, for the past 2 years sinasabi namin, kailangan yung mag-focus, kailangan dun tayo sa foundational years, sa grades 1 to 3 kasi doon nabubuo ang pundasyon ng pagbabasa at pagkatuto. So, kung hindi po sila literate by grade 3, diyan po ang simula at ugat ng lahat ng problema natin na makikita mo hanggang sa high school, hanggang sa college. Finally po, yung DepEd ngayong summer, tinutukan na nila, nag-focus sila, at ang ginawa po nila, literacy remediation program sa grades 1 to 3 sa buong bansa. So ang ginawa po dito, lahat ng low emerging, so meron pong assessment na ginagamit ang DepEd, lahat ng low emerging or hirap makapagbasa ng mga salita, makapag-recognize ng mga letters at vowels, ang ginawa po nila,
nagstay sila ng summer, pumasok po sila ng summer sa literacy remediation program at sa loob ng 20 araw, tinutukan ang bata ng teacher at sinigurong maabot niya yung ganoong level ng pagbabasa. Kaya ang nakita po natin, very great success, libo-libo, 96% ng lahat ng sumama sa programa talagang nakaangat pagdating sa pagbabasa. Kaya nga po ngayon, Galing. medyo mas Oo. kumpiyansa tayo na pagpasok po nila ng grade 4, nakakapagbasa na sila, mas magaling na sila kaysa nung nag-graduate sila nung grade 3. So, Oo. important po yung ganitong mga interventions na talagang tutok, talagang nakasiguro na talagang literacy ang tinututukan natin kaysa napakaraming subject pero yung basics wala. Oo. So, ang pinaka nag-work talaga yung pagtutok ng teachers dun sa mga bata. Parang ganun. May Yes, ito rin yes. po ba yung may parang pagkain na ibinibigay din dun sa mga batang kasali sa summer classes? Opo. Well, yung pagkain po kasama din po 'yan, pero ang mahalaga po dito and tanungin niyo yung teachers tsaka mga magulang, alam niyo po Mm. yung disenyo ng programang ito, Mm. hindi minamadali ang bata. Kasi habang hindi niya natututunan, ulit ng ulit si teacher. Yung klase po, 1:12 maximum. Ibig sabihin, yung number ng bata, tamang-tama para matutukan ng teacher. Sabi po ng mga magulang na nakausap namin, "Sir, sana ganito lagi." Kasi 'pag regular class day, 1:50 Yun ang na nga. estudyante. Dito po sa Oo. NCR, 1:59. Yung anak ko Oo. po hindi na napapansin, nandun sa likod, hindi na pala Oo. natututo. Whereas ngayon po, kasi tutok sa kanila, 1:12 yung number ng estudyante sa isang classroom, si teacher, kitang-kita niya bawat bata kung sino yung natututo at hindi. Kaya napakaganda po ng programa and it tells us a lot of things about how we should design our regular program. Na Oo. hindi po talaga kaya na magtuturo tayo ng literacy pero siksikan ng classroom, hindi kaya ng teacher subaybayan ang lahat. So So, dahil marami pong sige po, learnings. Doc. Dahil naging maganda yung epekto po nito, plano gagawin na itong yearly from grades 1 to Regular. 3 or grade 3 lang at palalawakin pa Opo. sa buong Pilipinas? Opo. So, Mm. currently, buong Pilipinas na po ito. Ang mahalaga, umakyat pa po ito kasi alam naman natin, base sa datos na may mga hindi rin functionally literate na nasa high school or nasa grades 4 to 6. So, ang mahalaga po, pausugin ito, i-expand to cover all the way until grade 10 po siguro. Tapos, ikalawa, sana hindi tayo maghihintay ng summer. Sa loob ng school year, mula June hanggang March, ginagawa na rin natin siya Mm. kaysa maghintay tayo ng summer, yung pwedeng tulungan na natin during the school year. So, ito po sana yung tutukan ng DepEd sa pamamagitan ng aral program na pinasa ng ating EDCOM commissioners na sila Senator Win at Mm. Congressman Romulo. Mhm. And hopefully, sa pakipagtulungan with DepEd, pagdating po sa summer, konti na lang yung kailangan mag-attend ng ganitong program kasi ginawa na natin siya ngayon pa lang. Okay, sige po. So, hindi po ito kakayanin nga ni Secretary Angara alone, kaya dito po lahat ng mga timon niya dito sa kagawaran dapat nga magtulong-tulong. Ano po, Yes po. Yes, yes sir. direct. Tsaka pati Mm. LGUs 'no, kasi ngayon nga po if you check, meron po kaming ni-launch na Bayang Bumabasa Literacy Challenge sa mga Mm. mayors. Kasi Mm. nakita po namin may mga mayors talagang hands-on tinutukan yung pag-improve ng literacy sa kanilang mga bayan. So sa Okay. QC po, si Mayor Joy Belmonte, siya yung unang sumali sa Literacy Challenge namin. Napakaganda po pala ng proyekto nila. Dalawang bagay po na i-mention ko. Nagbigay po sila ng mga big books at mga books para sa batang 0 to 4 years old. So yung mga Mhm. daycares po nila, Mm. pwedeng magbasa yung mga bata ng mga libro at hindi po ito common kasi Opo. kokonting lugar sa ating bansa ang may libro para sa pinakabatang Pilipino. At ikalawa, yung mga hirap pong magbasa kasi po mahina pala ang Mm. mata, Mm. binigyan nila ng eye classes. Napakahalaga din po nito. Opo. Sa Okay. Norzagaray, napupuntahan po namin next week. Grabe po, ang galing din ng kanilang pagtutulungan sa pagitan ng DepEd at ng mayor. Mm. Yung low emerging po doon, zero pagdating nung end of school year, wala na halos zero talaga yung low emerging. So walang kailangang mag-summer kasi buong taon tinutukan ng mga teachers sa pagtutulungan kasama ng LGU. So hindi po Opo. imposible. Siguro yung mga kwentong nakikita natin ngayon, kaya nating lutasin ang Mm. problemang ito. Mm. Kailangan po natin tutukan lang at Opo. siguruhin magtulungan tayong lahat. Yes, Director. Sige po, so, sa ano lang po, huling mga punto, Director, ano po? Una, Yes, yes. reaksyon po ninyo doon sa PBED recommendation na i-decentralize ang education. Sa punto ho ng yun na lang po school buildings, no? Dapat daw po talaga Mm. itoka na sa mga LGUs kasi nga para mayroon mo ng pananagutan lokal at yung pong pagtutok sa proyekto and including po yung hiring ng teachers halimbawa po dito po sa Mm. decentralization concept. What do you think, sir?
Opo, yung decentralization naman, I think in principle, we agree na dapat mas marami pong kakayanan yung ground na Hmm, lumutas sa kanilang sariling problema. Pero pagdating po sa hiring, decentralized na po kasi yun. Actually, yung hiring happens at the division level sa pakikipag-ugnayan with the principal ng kanilang school. So decentralized na ito. Yung school building program naman po, alam natin kung bakit mahalaga din na medyo i-distribute natin yung responsibilidad kasi hindi talaga kaya kasi yung delays hmm. nga po natin matagal. Pero hindi po puwedeng iwanan ng LGU dito kasi po inequitable din kasi yung resources na Yes, meron ng bawat opo. LGU ibang-iba sa isa't isa. So ang alam po natin, mahalagang i-empower ang ground para lumutas ng problema at dapat Ah, may kasamang resources para sa kanilang responsibilidad at ikatlo, kailangan meron tayong matibay na monitoring mechanism para nababantayan natin sino ba yung kailangang tutukan, opo, sinong kailangang tulungan opo. para gumana po ito. Sige po, doon sa punto po na naman na may panukala ngayon na ibalik na po sa K-10 at maging optional po ang K-12. Ano ho? Dahil nga sa kabiguan nito pong Opo. programa doon sa kanyang unang adhikain. Go ahead po, sir. Hmm. Opo. So, pinag-uusapan pa po yan namin ngayon sa EDCOM pero more or less, ang agreement or usapin po ngayon, ang level po ng usapan is kailangan siyang i-improve, kailangan tutukan ang mga maling implementation na nangyari katulad nun sa SHS-TVL na talagang hindi pala aligned sa training regulations ng TESDA, hindi pala tama ang bilang ng work immersion hours, pero malinaw din po na dapat mag-isip po tayo ng mga pathways. For example po, kung napakagaling na nung bata, sa Mm. ibang bansa po dito sa ASEAN, merong Cambridge Assessment, kung pwede po ba tayong mag-adapt ng isang international and rigorous assessment na pag yun napasa mo, ibig sabihin talagang Mm. top 1% ka of the entire batch, baka pwedeng bigyan ka na ng oportunidad na tumuloy sa college. Hindi naman po ito bagong idea. Okay. Marami pong bansa ginagawa din ito. Pero, So, nandun naman po, refine, improve, address the many challenges, at talagang tutukan talaga yung mga nakita nating kakulangan or ah, problemang hinarap, ah, tapos maglagay pa tayo ng innovations. but not to scrap ano po, the Not to scrap, program. not to scrap. Opo, not to scrap the Okay, program. sige. Last point na lang po, ano ang inyong Yes, reaksyon sir. naman na babawasan naman po yung pong kolehiyo? Gawin na lang daw 3 taon na naman meron pong gano'n pong proposal. Opo, opo. So pinag-aaralan din po ito ngayon kasi po alam niyo po gumawa po kami ng ibang studies. Nakita po natin na sa pag-aaral po ng isang fellow po natin sa Lasal, pag iko-compare niyo po yung curriculum ng Pilipinas tsaka sa ibang bansa around the world, nakikita po natin na medyo mabigat talaga yung requirement for GE sa atin. Tapos yung sa internships talagang kulang na kulang. Ibig sabihin, marami po tayong oras sa general education pero pagdating po sa internship na hands-on training to Mhm, improve their mm. proficiency when it comes to actual work or hard skills, doon po medyo nagkukulang. Nakita din po natin na maraming batas po palang naipasa under the board profession. So yung mga nakadikit po sa PRC na mga professional laws na nagre-require ng specific length ng program. For example po, may nakalagay doon na dapat kung itong program ang gusto mo, dapat 6 years kahaba, dapat 4 years kahaba. At yung ibang batas po na ito, 1960s, 1970s pa na ipasa. So Mm. sa amin naman po, ang pinag-aaralan namin ngayon is how do we make it more efficient? How do we make sure that higher education is relevant to the needs of our students today and Mhm, kaya pong mag-evolve? Kasi kung may mhm. naisabatas po yan, hirap ang mga bata at hirap ang Okay. CHED, hirap ang Mm, PRC, hirap ang mm, mga agencies natin na siguruhin na yung pagkatuto ng bata, talagang yun yung kailangan sa ngayon. So mm. siguro po in principle, the idea is yung length ba ng program natin, is it sufficient to meet the needs of our students or is it over what they actually need? Kasi ang Okay. napansin po natin, may mga competencies na uulit po mula sa high school at mula sa college. The idea is dapat walang umulit. At yung mga bagay na inire-require ng batas, siguro balikan, Mhm, mhm, kailangan pa siyang i-require sa hmm, panahon ngayon given na mhm. yung mga ibang batas nito 1960s, 1970s Opo. pa. In So, other words, principle yun naman. address the root cause 'no, yung mga Address problema. the root cause, opo. Opo, So okay. sa'min nga po, 'wag Sige. nating hindi lang po 'to usapin na Hmm, iksian. Ito ay usapin na ano ba yung mahalaga at hmm. naibibigay ba natin yung Opo, pinakamahalaga sa ating mga graduates. Kasi po, opo. kausap natin ngayon yung mga graduates, kausap natin yung mga magulang nila, tsaka mga empleyado nila, yung Hmm, mga employers po nila. Ang sinasabi po, yung mga graduates daw po natin, kulang sa functional literacy, kulang sa mhm, communication skills, mm, kulang mm. sa critical thinking skills. So siguro po sa pagre-review na ito, hindi lang po tayo mag-focus doon sa
yung bilang na mababawasan or bilang na madadagdagan, Mhm. pero ano ba yung naibibigay natin dati at hindi natin naibibigay at Opo. paano natin sisiguruhin ngayon po maibigay ngayon. Okay, so wag padalos-dalos po, no? Opo, itong mga Opo, binabanggit ni opo. Direktor. Pinag-aaralan pa po, pinag-aaralan, and we are working closely with our legislators to Okay. study it very deeply. Sige po. Opo. So, Direktor, salamat na marami. So, uulitin po, napakaganda po nitong talakayan na ito para maunawaan po Thank ng you. ating mga kababayan. Ano po, ito nga pong kahalagahan din po ng ugnayan na ginagawa po ninyo at ang tamang kaalaman po kung paano po natin mapagbubuti ito nga pong edukasyon sa ating bansa. Mabuhay po, Direktor. Salamat na marami. Thank you po ulit. Thank you always for the opportunity to explain. Salamat po. Salamat na marami si Direktor Carol Marquis ng EDCOM, Second Congressional Commission on Education.